ang conflict of interest sa mukha mo lang rin doon. Yun na, sinabi ko na eh. Alam mo, sa totoo lang, paano magkakaroon ng conflict of interest? Ang sinasabi kasi ni Redon ganito, posible kasi raw na maging testigo nila si Powa at saka si Monsaya. Imaginein mo, ang gusto mong testigo, tauhan ni BP Sara, aalokyan nyo na bumaliktad kasi wala talaga kayong matinding ebidensya. Ngayon, kung bumaliktad yung tauhan ni BP Sara, ang laki nga namang epekto nun. Dahil sabihin, yan, tauhan nga niya, nagsasabi na talagang merong kasalanan. Sa utak mo lang at sa pagmumukha mo, may conflict of interest. Si Monsayak at saka si Powa, tauhan niya ni BP Sara. Kaya yung kinuwang tauhan dahil magaling na mga abogado. Correct. Naintindihan mo ba yun? Vice President yan eh. Yung pinakamagagaling na abogado, pwede niyang kunin. Ngayon, eto kinuha niya to, wala na kayong pakialam dun. Ngayon, sasabihin mo na, dati niyang tauhan, kaya may conflict. Bakit aasa lang kayo sa dating tauhan ni BP Sara? Ibig sabihin, ang gagawin nyo lang pala para maging credible yung bintang nyo kay BP Sara mula sa pananalita ng dati niyang tauhan. Kayo po ang may conflict sa utak. Dahil wala naman talaga kayong ebidensya, kaya tama po si BP Sara. Wala talaga kayong ebidensya, pinagpipilitan nyo lang. Kaya ang gagawin nyo, pagtetestify nyo si Powa, pagtetestify nyo si Monsayak na dating tauhan, tatanungin nyo, pag ngayon, hindi nila pwedeng gawin yun, partner. Kasi abogado ni BP Sara. Alangan namang ipag-testify nyo yung abogado. Dalawa lang yan. Nawaisan kayo, dahil magagaling yung abogado ni BP Sara, at saka wala talaga kayong ebidensya. Kasi kung may ebidensya kayo, bakit kinakailangan yung abalahin yung mga tauhan ni BP Sara na ayaw nga nilang tumistigo eh. Pipilitin. Ang tawag dyan, partner, yung kahit ayaw mo, kukunin kang testigo. Merong, nakalimutan ko lang yung termino eh. Yun po yun. Kukunin yung proselyte. sila... Proselyte. Hindi ko alam kung ano yung... Ang kukunin mo, yung hindi mo namang gustong para lang pumabor sa'yo. Mga abogado ni Vice President Sara Duterte pinagdududahang may conflict of interest sa issue ng confidential fund. Nagtaas ng issue si Terry Redon at ng House Public Accounts Panel tungkol sa posibleng conflict of interest sa depensa ni Vice President Sara Duterte sa impeachment proceeding. Dalawang abogado sa kanyang team, sina Michael Fo at Reynald Monsayak, ay umano'y mga direktang kaugnay sa mga issue sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Posible silang magbigay saksi sa ilalim ng panunumpa ayon kay Redon. Si Fo ay dating DepEd spokesperson noong pinamumunuan ni Duterte ang ahensya, habang si Monsayak ay nagsilbing VP spokesperson at DepEd Assistant Secretary for Procurement. Pangungunahan ni Veteran Counsel si Grid Fortun ang defense team, kasama ang mga kasama mula sa Fortun, Narbasa and Salazar Law Office. Mga kababayan, ito na ang ating pag-uusapan tanong. Dapat bang ituring na conflict of interest ang pagkasama ng mga abogado na may direct kaalaman sa issue ng confidential fund sa depensa ni BP Duterte o lehitimong bahagi lamang ito ng legal strategy ng depensa? Anong masasabi niyo, mga partner? Alam nyo, mga kapartner, sinasabi ni Redon dito na may conflict of interest. Hindi kaya si Redon nag-iisip din sa kanyang sarili. Sila talaga mismo may conflict of interest sila. Bakit kanyo? Sa dami-dami ba naman ng iimbestigahan tungkol dito sa confidential fund? Sabi nga ni Atty. Rowena Gonson, pati mga gobernador nga, mayroon yan eh. Mas lalo naman ang presidente. At kumikilos ba ang House nang walang basbas ang presidente? Maaari siguro sa panlabas na kaalaman natin, hindi. Pero ang katotohanan, ang House ay konektado yan doon sa taas. Ano ba ngayon nila sa taas? Di ba mayroon din yan napakalaking confidential fund? Dito kay Vice President Inday Sara Duterte, masyado kayong maingay. Masyado kayong Masyado kayo! Sobra kayo kung makapagano, no? Lahat-lahat kayo, sama-sama kayo rito. Isipin mo, 125 million versus doon sa, ito pa nga lang eh. Ayun din mismo ito kay Congressman Toby Chanto. Kasamahan nyo rin yan.
Ito, di ba, conflict of interest na rin yan? Sinasabi ng kasamahan ninyo, yung mga pumirma dyan sa impeachment before, yung nakaraang impeachment, di umano, 150 million ang naka-allocate dyan, pumirma lang. So yun ba, wala bang mga conflict of interest? At yun bang mga congressman nung mga panahon nung nakaraang impeachment kay BP Inday noong 2025, hindi rin ba sila ngayon congressman pa rin? Di ba nandyan din sila ngayon? At ang malaking punto dito natin Ridon, ang dapat mong tukuyin, diretsahan na lang tayo. I-compare mo nga ang laki ng 4 billion versus sa 125 million. Dito ka ngayon, masyado kayong makapag-imbestiga dito sa 125 million. Pero yung 4 billion, hindi nyo nakikita. Aba sabi nga ng Panginoon sa Kristo bago ka maghugas, bago ka magtanggal ng dumi sa mukha ng kapwa mo, abay, tanggalin mo muna yung tahilan na nasa mata mo. Yun. Akala ko hamunin na ni partner Kaya mo yun, partner. Kaya mo yun. ang suntukan Kaya mo suntukan, ha? Kaya mo yun? Sino? Si Ridon. Oy, bawal daw maghamon yan. Ha? Hindi naman suntukan eh. Boxing for akos. Lumba dagan ba? Partner, sa akin lang, wala akong nakikita ang conflict of interest dito. Mas mainam nga ho, yan ang kinuha ni former president, ni Vice President Duterte, na abogado si Michael Puwat, yung dati niyang spokesperson, kasi Monsayak. yan ang may mas alam, no, sa mga nangyayari sa operasyon ng Office of the Vice President patungkol sa confidential funds. Kasi nga, sabi nga ho ng mga kritiko ni Vice President Inday Sara, sagutin nyo, no, kung ano po yung nilalaman ng confidential funds issue dito. Ang tangi makapagsagot po yan ng maayos ay si Michael Puwa at saka si Monsayak, tama ba? Correct. Sila po yung may alam dyan. So kung gusto po natin ng kalinawan or pagpapaliwanag ng maayos, ito si Michael Puwa po at si Monsayak ang qualified dyan. At tsak, yung impormasyon na masasagap natin at mapakinggan sa kanila ay totoo po yun. Wala pong conflict of interest dyan. Kumbaga, wala nang pakialaman sa legal team ni Vice President Inday Sara Duterte. Kargo yan ni Inday Sara, hindi mo yan kargo Ridon. Ang isipin mo na lang ngayon kung paano ka makapagpasa ng panukala para ang mga maraming Pilipinong nahihirapan ngayon ay maibsan man lamang. Ayan. Pero ito, walang conflict of interest. Bago para kayo sa bigay akin. kay partner, basahin ko lang to galing ho kay Philda Nicasio, watching here in Cebu. Ayan, mabuhay po kayo dyan sa Cebu. Emeline Ibona, pati pag-uwi sa mga OFW ng UAE, kinredit pa din sa mga magnanakaw. Ayun yun. Sabi naman ni Noray Nafea de la Cruz, ayan, dito sa Qatar wala pa ring repatriate. Mga sinungaling yan. Yung mga nakauwi, may mga ticket yan, hindi kasos ng gobyerno yan. Grabe, antindi. Yun na nga. Partner Buds, Alam nyo, ang conflict of interest sa mukha mo lang Ridon. Yun na. Sinabi ko na eh. Alam mo, sa totoo lang, paano magkakaroon ng conflict of interest? Ang sinasabi kasi ni Ridon ganito, posible kasi raw na maging testigo nila si Powa at saka si Monsayak. Imaginein mo, ang gusto mong testigo, tauhan ni BP Sara, aalokyan nyo na bumaliktad kasi wala talaga kayong matinding ebidensya. Ngayon, kung bumaliktad yung tauhan ni BP Sara, ang laki nga namang epekto nun. Dahil sabihin, yan, tauhan nga niya, nagsasabi na talagang merong kasalanan. Sa utak mo lang at sa pagmumukha mo, may conflict of interest. Si Monsayak at saka si Powa, tauhan niya ni BP Sara. Kaya yung kinuwang tauhan dahil magaling na mga abogado. Correct. Naintindihan mo ba yun? Vice President yan eh. Yung pinakamagagaling na abogado, pwede niyang kunin. Ngayon, eto kinuha niya to, wala na kayong pakialam dun. Ngayon, sasabihin mo na, dati niyang tauhan, kaya may conflict. Bakit aasa lang kayo sa dating tauhan ni BP Sara? Ibig sabihin, ang gagawin nyo lang pala para maging credible yung bintang nyo kay BP Sara mula sa pananalita ng dating niyang tauhan. Kayo po ang may conflict sa utak. Dahil wala naman talaga kayong ebidensya, kaya tama po si BP Sara. Wala talaga kayong ebidensya, pinagpipilitan nyo lang. Kaya ang gagawin nyo, pagtetestify nyo si Powa, pagtetestify nyo si Monsayak na dating tauhan, tatanungin nyo, pag nagsabi, ngayon hindi nila pwedeng gawin yun, partner. Kasi abogado ni BP Sara. Alam nga namang ipag-testify nyo yung abogado.
dalawa lang yan. Nawaisan kayo, dahil magagaling yung abogado ni BP Sara, at saka wala talaga kayong ebidensya. Kasi kung may ebidensya kayo, bakit kinakailangan yung abalahin yung mga tauhan ni BP Sara na ayaw nga nilang tumistigo eh. Pipilitin. Ang tawag dyan, partner, yung kahit ayaw mo, kukunin kang testigo. Merong, nakalimutan ko lang yung termino eh. Yun po yun. Kukunin yung sila. Proselyte? Proselyte. Hindi ko alam kung ano yung, ang kukunin mo, yung hindi mo namang gustong para lang pumabor sa'yo. Parang ganito, partner, Buds, yung sasabi niya, para ka nagtitinda, para lang mabenta mo, nag-for selling ka. Gusto mong i-for selling sila. May halong pambubudol na. Partner PL. Ganda ng sinabi ni partner Badong, dapat sa dulo merong okay ka, cookie. Okay ka. May kaso mo lang eh. Partner, ano? Yun nga yung conflict doon eh. Conflict. Yun ang magiging conflict doon kasi Yung mukha parang niya. di ba? Mukha niya hindi naman pang daigdig yan eh. Hindi pang congressman. Hindi, Ano hindi yung pang partner? daigdig, pang kalawakan. Pangkalawakan. Diretsuhin mo na, pang-kokay! Hindi. Ayan! Yung ano yan, yung kabundukan. Pang-kokay na! Conflict. Ano ba sabi mo kay Kokay? Kay Kokay kay Redon. Kay PPL. Pag yun naman, tawagin ko kay, pambira naman ito. Magandang Akala ko- lalaki naman yan Akala ko nun sasabihin mo kakoke eh. Bay, partner, magandang lalaki naman si Redon. Magandang lalaki yan, di Nasira pala lang. puso mukha. Partner, bago ko ibigay sa'yo, mas maganda ito. Ano yan? Sabi ni Paul Milla, mas may conflict of interest ang mga congressman. Ayun na na nga. nagtatrial kay Bibi. Bakit? Ayun na nga. Nakatanggap ng maleta ang mga yan. Diba? Partner PL, sige na, balata mo na. Conflict of interest daw. Nak ng tutsa naman Oo. talaga. Oo. Yung ginagawa nyo bang pag-iingay at panggigigil ninyo para mapa-impeach ang pangalawang pangulo, wala bang conflict of interest yan? Di ba? Sino ngayon ang mayroong conflict of interest? Ang mahirap kasi sa mga yan, mga partner, yung baho nila ba? Ipinapahid nila kay Inday Sara. Kasi nanggigigil na yan sila. Gustong-gusto talaga nila na mapa-impeach si Inday Sara. Kasi wala sila makita na na tamang dahilan para mapa-impeach si Inday yung kanilang ipinagmamalakit, nag-iisang alas nila na si Madriaga ba yun? Ba't mo Madriaga? itanong sa akin? Yung Ba't preso? Ba't pag preso pinag-uusapan, nakatingin ka kay Bisdak? Kasi, Hindi wala naman lang. ako pang preso. Madriaga, wala nga kasiguraduhan nyo na papaniwalaan yung pagdating sa impeachment hearing Correct. Mga sinasabi ni Redon, nangiinis na lang yung tao na yan kasi alam nilang hindi mapapa-impeach si Inday, kaya hanggang sa pang-iinis na lang nila gagawin. Makaganti man lang sila. Ito partner, sabi ni Neri Flegaria, nagtataka ba kayo kay Redon? Sobrang talino niyan. Pati Dolomite Pitch gustong paimbestigan ayun sa Blay. Sabi diba? naman ni Florian Carlo, Boss Buds, ang tawag pala doon, Boss Buds, compelled witness. Ayan. Tawag sa force witness. Ayun. Partner, pasundot. Hostile witness. Hostile witness. Hostile, yan. Yung apat, kukomento ako ng mabilis. Rejoinder lang yan. Redon, makinig kang mabuti. Hindi ito ang kauna-unahang pagkakataon na merong nangyaring ganito. In fact, hindi lang ito nag-witness. Siya mismo ang inakusahan. Yung tatay ni Marcos, hindi kumuha ng abogado. Siya ang tumayo na abogado sa sarili niya. Di ba? Naalala nyo? Kaya na-absuelto. Tapos ito, witness lang. Ang laking big deal sa'yo. Ba't tignan mo kasaysayan? Yung mas worse nga yung kay di ba? Yung kay Marcos Sr. Ang Marcos Sr. po, kung hindi nyo kaya po siya nakulong noon dahil siya ang pinagbintangan na pumatay doon sa katunggali ng kanyang tatay. Na kung saan, sharpshooter daw, binarel yung katunggali. Ngayon, nung idepensa po niya sa korte ang kanyang sarili, hindi po siya kumuha ng kung sino-sino abogado. Siya po ang nag-abogado sa kanya. Partner, pasundot lang ako dun sa conflict of interest. Kunti lang. Alam niyo po ba kung sino yung may conflict of interest ngayon? Sino? Yung chairman ng committee ng Justice. Correct. Si Luistro. 'Di ba? Bakit, partner? Inaakusahan nila ngayon si Inday Sara sa impeachment, samantala si Luistro merong utang sa pamilya ni Inday Sara na 8 milyon. Yan yung conflict of interest. Alam mo, Partner. speaking of it, Silang lahat, hindi lang si Partner. Luistro, silang lahat. Partner, sabi ni Luistro, ito nakakatawa dun sa komento niya Magbabayad na sana ako next week
Kaya lang, pinahiya niya ako sa, sinabihan niya ako eh. Kaya magsasampa muna ako ng demanda. Hayaan kong korte, kung sabi ng korte, kung magbabayad pa ako sa kanya o hindi. Hindi ba kaungasan? Pag madaling salita, ayaw magbayad, nagdadahilan lang. Oo. O, wala na ba kayo komento dyan, partner? At Partner, dumako tayo sa... mayroon pa akong dadagdag dyan. Oo, sige. Yung itong pangyayari na ito ngayon, masasabi ko dito ano to, desperate move na ito nila, mga kapartner. Yun na nga, oo. Matatandaan natin, itong Gigil na sila mapa-impeach si Inday eh. Hindi naman magawa-gawa eh. Desperado na. partner desperado na kasi sila. Desperate move lang ito nila. Actually kasi partner, alam na nila kasi natalo sila at wala po itong patutunguhan na impeachment na ito. Wala, oh. Una, makikita nyo partner, yung isa sa malaking grupo ng mga kongresista, ito nga yung Inyo ba yun? Nagpahayag na nga sila, Bulgaran na sila nagpahayag na hindi sila susuporta dito sa impeachment na ito dahil nga wala silang nakikitang bagong kumbaga Grounds. sabi nga ang tawag doon, smoking gun ba yun? Smoke urine. Oh, yung mga ganun-ganon, no? smoke- Pinaka-ebidensya na nakikita nilang grill? matibay. Smoke screen. Smoke screen, di ba? Smoke screen. Smoke screen. Walang tawag man nila doon. Ngayon, mga kapartner, Patay ba? Smoke screen nga! oh, Hindi, di, ebidensya yung sinasabi niya eh, hindi smoke screens. Ang smoke screen, Ang layo. panakip butas yun. Nabanggit niya, smoke screen eh. Hindi Hindi. na, nagsabi na nga siya na hindi yun. Hindi yun, hindi ba yun? ebidensya Hindi ba? ang hinahanap niya. sige, Tuloy ba, tuloy Brother na. Biel, baka Tuloy, wala tuloy. ka? ayan, yun nga, no? Matatandaan natin, mga kapartner, yung naunang impeachment kay VP Inday Sara, balikan lang natin ng konti ha, kasi para po magkaroon ng kalinawan, kasi ito si Ridon, talagang desperado lang ito, kaya niya ito nasasabi. No? Ngayon, ano ba nangyari doon? Di ba ang sinabi doon sa Supreme Court, shortcutin natin, ang sinabi ng Supreme Court doon, February 6, itong Makabayan Black, dahil nga sa bida-bida sila, dahil nga sa, ewan ko kung anong nasa isip nila, no? Siguro, takot na takot sila, maunahan sila ng mga Duterte supporters or Duterte ally na mag-file ng isang impeachment na bugos, no? Para lang ma-consummate yung tinatawag na 1-year bar, no? Yung ban ng 1 year. Hindi bar, ban. Ban pala, oo. Mahilig ito sa bar. Ngayon, mga kapartner, ang mangyayari dyan ngayon, sa pangyayari na yan, dapat, ang file sana nila, February 6. Kaso nga, itong mga Makabayan Black, nag-una-una sila, February 2. So ngayon, ang nangyayari dito mga kapartner, dito pa lang sa Congress, masalimuot na ang dadaanan nito. Una, mga kapartner, ang desisyon nung February 6, pwede nang questionan ni BP Inday Sara yan. Kasi nag-file na kayo, February 2 pa lang. Question na yon. So ngayon, sasabihin naman ninyo, hindi, inanungan na nga namin eh. Tinanggal na nga namin, di ba? Pinagbutuhan na. Tinanggal na yung isa, yung ikalawa. Sa Makabayan. Oo. Dalawa. Pala, yes, partner. Ang problema nila, partner, kasi consolidated na pala ito. So ngayon, ang nangyari, parang nakakita tayo ngayon ng isang kamatis na bulok, ipinasok nila doon sa bayong na may mga sariwang kamatis, Nabulog. bulok na lahat Nabulok yung mga lahat yun. nandoon. Nadamay. Yun ang magiging problema nila. So, ibig sabihin ngayon, yung impeachment nila, bagamat pinilit nila ngayon na makapasa man yan dyan, pwede pa rin questionin ng legal team ni BP Inday Sara. This is mga kapartner na pinaghalong mga bagito na mga summa cum laude, mga magagaling, plus itong mga veteranong Fortune Law Office. Ano to? Fortune. Narbasa. Ano pa ba? Fortune, nasa ano yun, halaman yun. Fortune, Narbasa. Ano pa ba yun nga? Marcoli, kay Panilo. Panilo. Oh, Yun. napakagagaling nitong mga ito. So, alam nyo, ang pagdadaanan nito talagang napakahirap na para sa kanila na ma-impeach nila si BP Inday. Dito pa lang sa House yan, partner, ha? Bago pa nila mapaakyat doon sa Senado. Parang ang point ni partner Vim Aryan, yung 3 and 4 na impeachment complaint ay tatamaan pa rin sa 1-year ban roll sa 1 at 2 kasi consolidated yung impeachment na ginawa ng Kongreso.